Maraming Pilipino ang nagtatanong, mas maunlad ba ang Pilipinas ngayon kaysa noon? Ngunit ang sagot dito ay hindi simpleng oo o hindi. Tingnan natin ang ilang mahahalagang batayan. Una, ekonomiya. Ang GDP o Gross Domestic Product ay isa sa pangunahing sukatan ng paglago ng ekonomiya. Sa nakaraang administrasyon, bago ang pandemya, nakaranas ang Pilipinas ng mabilis na paglago ng ekonomiya. Ngunit noong 2020, bumagsak ito dahil sa COVID-19. Sa kasalukuyang administrasyon, nagpatuloy ang pagbangon ng ekonomiya matapos ang pandemya. Gayunpaman, bumagal ang GDP growth kumpara sa inaasahang target dahil sa pandaigdigang inflation, kalamidad at iba pang hamon sa ekonomiya. Noong unang bahagi ng 2026, naitala ang 2.8% GDP growth. 2. Peace and order. Isa ito sa pinaka-pinag-uusapang usapin. Sa nakaraang administrasyon, naging sentro ang kampanya laban sa iligal na droga at kriminalidad. Marami ang nagsabing bumaba ang ilang uri ng krimen, ngunit mayroon ding mga batikos tungkol sa usapin ng human rights. Sa kasalukuyang administrasyon, ipinagpapatuloy ang kampanya laban sa droga, ngunit mas binibigyang diin ang due process. Samantala, mas lumaki rin ang focus sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. 3. Infrastructure. Sa nakaraang administrasyon, inilunsad ang programang Build, Build, Build na nagpatayo ng maraming tulay, kalsada at iba pang infrastruktura. Sa kasalukuyang administrasyon, ipinagpapatuloy ang maraming proyektong ito habang may mga bagong infrastructure projects ding inilulunsad. 4. Foreign relations. Sa nakaraang administrasyon, mas naging malapit ang ugnayan sa China habang pinanatili rin ang relasyon sa ibang bansa. Sa kasalukuyang administrasyon, mas pinalakas ang ugnayan sa Estados Unidos, Japan, Australia at iba pang kaalyado, lalo na sa usapin ng seguridad sa West Philippine Sea. Investment at trabaho. Patuloy ang pagsisikap ng kasalukuyang administrasyon na makahikayat ng mas maraming dayuhang pamumuhunan sa pamamagitan ng mga reforma sa negosyo at buwis. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga hamon tulad ng inflation, presyo ng bilihin at kalidad ng trabaho. Sa kabuuan, may mga larangang mas pinagtutuunan ng nakaraang administrasyon. Mayroon ding mga bagong prioridad ang kasalukuyang administrasyon. Ang tunay na sukatan, ang tagumpay ng isang pamahalaan ay hindi lamang GDP o bilang ng mga proyekto, kundi kung nararamdaman ba ng karaniwang Pilipino ang pagbuti ng kanyang pamumuhay. Sa huli, ang paghuhusga ay nakabatay sa datos, karanasan at pananaw ng bawat mamamayan. Ikaw, ano ang masasabi mo? Sa iyong pananaw, alin sa mga nagdaang administrasyon ang mas nakapagbigay ng positibong pagbabago sa buhay ng mga Pilipino? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. Panatilihin nating magalang at nakabatay sa katotohanan ang ating talakayan. Muli, this is Nathan. Maraming salamat po.